ginagawan ko ng storage or bodega, proper storage yung ating mga lights and sounds na mga tour case, no? So kasi 'di ba nakikita nyo nandyan lang sila, nandito lang sa part ng bahay na ito. So bali dyan sa loob, kwarto ko na rin yan. So nung wala pa ito sila, so from the pintuan dito, pasok ka ng ganyan. So diretso ka dun sa kwarto ko, wala ding pintuan, parang apartment style lang ba. So since bakante to, tas dito ko nilalagay. So parang ngayon naisipan ko na gusto ko na talagang gawan to ng proper na storage ng mga lights and sounds tour case, para kapag pumasok ka sa dito sa pintuan sa bahay, pagpasok mo wala kang makikita na mga tour case, no? Kumbaga hindi mo yan sila makikita, nakatakip yan kasi itong dito ganyan, parang lalagyan ko yan ng o harang din or pintuan or kung ano man, para nandyan lang sila sa loob, wala ka talagang makikita. So papakita ko sa inyo yung kabilang side niya, na nung sinasabi ko na pagkapasok mo dito sa pintuan ganyan, pasok ka, kwarto agad yung dun, kita nyo yung butas, kwarto agad. So punta tayo dun. So ito na yung sinasabi ko na kwarto agad, no? Nandito ako actually sa loob ng kwarto. So di ba dun tayo galing kanina, nandun tayo nag-video kanina. So ito yung sinasabi ko na pagka galing ka doon sa main door, papasok ka, ito agad makikita mo. So kumbaga itong mga tour case, ito yung naging silbing harang dito, papasok dito kung saan ako ngayon, dito sa kwarto ko. So ngayon nga naisip ko na gawin ko na lang yung part na dyan na ano, na tawag nito storage, proper storage niya. Kaya kung nakita nyo, ito yung closet natin, steel closet. So gumawa ako ng division. Ito na nga, division, ganyan. So division yan papunta dito. So kumbaga tatakpan natin to ng ganyan plywood, tapos hanggang dito para magsara na talaga yung kwarto. So ngayon ito hanggang dito lang, para yung closet natin nandyan pa rin. So nag-gets nyo naman siguro, no? So atras ako ng konti. So ayan, kita nyo. So hanggang dito lang yung division, ganyan lang. Tapos dito closet pa rin yan. So magdi-divide na yan dyan, plywood din dito, ganyan. So imagine niyo ano na yan, naka plywood yan, ganyan. So nandyan siya sa loob, itong mga tour case, nandyan sila sa loob, papunta doon. So ganun din pagpasok mo sa main door, 'di ba sabi ko kanina, lalagyan ko din ng parang harang or pintuan. So wala kang makikita talaga ng mga tour case pagpasok mo sa bahay, kasi nga tinakpan na natin at ginawa na natin ng proper storage. Maging kapag nandito ka din sa loob ng kwarto, wala ka ring makikita na mga tour case dyan, kasi nilagyan na nga natin sila ng ang tawag nito ng divider or ng dinindingan na natin. So ayan na nga, frame, gumawa na tayo ng frame. So bukas continue na naman tayo ulit. So ito yung process ng ating paggawa storage sa ating tour case, kasi dumadami na sila eh. So nagiging parang eyesore na, nagiging parang sagabal na siya sa mata, no? Kumaga ang gulo na tingnan. Pero kung magkakaroon niya ng storage na matapos ito, so hindi yan siya sagabal. So parang wala lang kung pagpasok mo sa bahay, kung may mga bisita ka, pagpasok nila parang wala silang makikita, hindi nila alam na storage yan ng mga tour case natin. So ito yung itsura ng ginawa natin, skeleton pa lang. So ito yung second floor, lalagyan natin ng plywood yan. So sa baba niyan, yan kita nyo yung subwoofer. So dyan yung subwoofer sa baba, tapos another speaker din dito. Tapos second floor, lagyan ng plywood, mga speaker din at mga kung ano-ano pa ang nakapatong dyan. So pero syempre didingdingan din natin to dito, no? So may purpose bakit may second floor at hindi na lang ipatong diretso yung mga another mga tour case. Bakit kailangan pa may second floor? So explain ko yan bakit kapag natapos na ito. So nagbabalik ako, baka third floor pa, no? So tingnan natin. So this time nagawa na natin yung second floor. So try lang nating i-weight test, no?
Subukan natin kung hindi ba to babagsak. So ayan, medyo maingat lang tayo. Testing lang muna kasi. So mukhang okay naman. Ayan, sinubukan nating mag squat. So medyo okay, no? So iano natin yan, ipipix natin yan para solid. Testing lang. Nasa taas na yung dalawang speaker na ZLX 12 passive na Kevlar. Mabigat-bigat yan. Mga siguro nasa 18 or 19 kilos ang isa. Mga ganon. 19 to 20 kilos. Mga ganon. Yung isa niyan. Siguro mga 19. Kasi ang Top Pro, mga nasa 14 kilos lang man isa ang Top Pro. Magaan lang ang Top Pro eh. Plus yung tour case. So ilagay natin mga 16 kilos na lahat. Tapos 16 or 17 kilos na lahat. Top Pro with tour case, magaan man yun. Ang ZLX Kevlar ZLX 12 passive speaker alone is nasa mga 18 to 19. So plus tour case, so lagay natin 21 or 22 kilos. So yan, ZLX 22, ilalagay ko pa dyan yung Kevlar para plano kasi apat ang nasa taas eh. So this time, magdadagdag pa tayo ng dalawang tour case speaker doon sa third floor. Kung nakikita niyo, third floor na yan, di ba? So obserbahan natin kung kaya ba niya talaga apat na tour case na speaker sa third floor. Siguro mga ilang araw natin ilagay lang muna dyan para maobserbahan talaga natin kung kakayanin ba talaga niya ang bigat ng mga speakers. Ayan, natapos na pala yung ating project, no? Yan yung ating mini bodega kung saan renovate tayo. Ginawa nating mini bodega itong ating maliit na space dito para sa ating mga lights and sounds tour case or flight case or road case. Yan, sa taas. So ano ito, bali third floor. So ito yung first floor, nandiyan yung speaker. Second floor, tapos meron pa doon sa taas, medyo madilim, hindi kita. Lagyan lang natin ng ilaw yan, no. So bali kung nakikita nyo yun, ayan yung DIY natin na Tusundra 12 inch. Yan yung third floor. Nandyan din yung mga mic stand. So last time ang nilagay ko dun sa third floor, itong mabibigat na speakers natin, yung ZLX 12 tsaka yung Top Pro. Mga 3 weeks yan nandun sa taas. Nag-load test tayo kasi yun ang mga mabibigat, mga 3 weeks. So okay naman ang resulta, kinaya naman yan, no. So ngayon binaba ko na lang yun at dito ko nga nilagay yung Top Pro. Nandyan yan, Top Pro yan. Tapos ito yung ZLX 12 para mas madali silang kunin, accessible kapag mag Top Pro tayo. So kukunin lang natin yan. Kapag mag ZLX Kevlar passive, kukunin lang natin yung dalawang yan. And ito dito, lights naman to eh, frontal lights yan. Ito, frontal lights. Tapos ito, backdrop lights. Tapos ito, yung ating mini amplifier rack. So ito yung ating mga wires, mga electricals, no. So dun din sa baba pala niyan, sa likuran ng ZLX na yan, is nandun yung ating subwoofer na 18 inch. So yung ating DIY na Tusundra 12 inch is may abang yan. Yan, may abang na wire. Ayan, kung nakikita nyo. So kinabitan ko na ng wire yan para anytime mag-demo tayo. So bubuksan na lang natin itong mini amplifier rack, saksak na lang natin yung wire para tulad ganito, nag-vlog tayo tapos may demo tayo, mag-sound check tayo, or kahit sound trip lang dito sa bahay, is hindi ko na kailangan umakyat pa doon para ikabit yung wire. So nakaabang na siya dito. Yan, para anytime pwede tayong mag sound check. And then kung napansin nyo dito sa taas naman, ang ilalagay ko dyan is yung mga
gamit sa bahay, no, yung mga kalat sa bahay, diyan ko ilalagay para at least maging organized naman dito sa bahay kahit papano. So ito yung idea na naisip ko, no, sa maliit na bahay, especially dito sa akin. Kwarto lang itong bahay ko eh. Isang kwarto lang ito. Isang malaking kwarto na may CR na may lababo at saka may salas, no? At saka itong nakikita nyo ngayon. So dati, kung napansin nyo, kung follower ka na sa akin, is wala yan. Lusutan yan papunta dun sa kwarto ko. So ginawa natin ng paraan para maging organized dito yung ating bodega, kasi dumarami na rin yung ating mga tourcase, yung mga gamit para sa lights and sounds. So kung napansin nyo dito, itong area na ito, maliit lang, ganyan, is bakante pa. So in the future, pwedeng dagdag yan, no? Kung anong pwedeng maidagdag natin dyan. So as of now, ganyan lang muna. Total basic setup lang naman tayo. Hindi na tayo pupunta dun sa mga malalaking setupan. Basic lang, kasi nga solo setup tayo madalas, no? Hindi natin kayang malakihang sound system. Maliit lang, pang basic. And then in the future, paplanuhan ko na lang kung ito ba dito, ito, yan, nag-Shopee pa, notification, yan, tatakpan ko ba, like may opening siyang ganyan, swing, para hindi kita, no? Or dito ako mag-uumpisa ng close plywood na may opening din, ganyan, swing, para kumbaga ito makover din. So titingnan natin, no, kung ano ang in the future ang gagawin natin. So ayan, mag-sound check na lang tayo mamaya para maipakita natin demo yung abang natin na mga speaker wires. So kung paano natin yan ikakabit para makita nyo rin, no. So ito yung idea lang, pinapakita ko idea para ma-inspire, especially yung mga nagbabalak na mag sound system or meron ng mga sound system dyan sa bahay na maliliit katulad ko, na pakalat-kalat lang dyan sa bahay nyo. Ito yung isa sa mga solusyon na pwede nating gawin, no, para hindi siya maging pakalat-kalat sa bahay. May nakita kasi ako isang vlogger dati na sinusubaybayan ko, pinakita din niya yung bahay nila maliit lang, pero kung saan-saan yung mga gamit niya, meron sa salas, may sa kusina, may sa gilid na nakapatong yung mga tourcase, maging siya ay sinabi niya na naging bodega na daw yung bahay niya. So ako, ayaw ko naman na maging ganun, na maging bodega yung bahay ko, na meron sa salas, meron dun sa may kusina na naka-stockpile ng mga speakers or tourcase. So kaya ginawa natin ng ganitong sistema na iisa lang, isang lugar lang, nandito lang sila lahat. So maliit lang po itong bahay natin, no? Isang parang condominium type lang to, na isang malaking kwarto. Hindi naman masyadong malaki, basta isang kwarto na may naginawan ko ng na maliit na kwarto, tapos division sa slash salas and kusina, and then ito nga, itong hallway na ito na maliit na nagdurugtong doon sa ating kwarto is hindi na siya lusutan, kasi meron ng division at nagawa natin ng mga paraan. So ipapakita ko sa inyo ang loob niyan, okay, parang ang likuran niyan, kasi dati lusutan yan eh. Ito yung natin, pintuan. So tapos lusutan yan supposed to be. Tapos yan, papakita ko sa inyo sa loob. So ito yung parang naging loob niya. Nandyan na yung mga speaker. So yan. So hanggang dito lang. Tapos nag-iwan ako dito ng, hindi ko sinagad papunta dito, kasi dati nakasagad dyan papunta dito eh. So hindi ko sinagad, nag-iwan na tayo para at least yung closet natin, cabinet, nandyan pa rin. Tapos ginawan ko na lang din ng welding na roller caster para matulak-tulak lang siya. Kahit ilabas mo yan papunta dito, pwede. So yan, pipinturahan na lang natin yan sa mga susunod. So ganyan yung itsura niya. Dati lusutan yan papunta doon, papunta dito sa ating kwarto. So ngayon, hindi na, naging kwarto na talaga. So balik tayo doon sa ating harapan ng ating mini bodega.
So ayan, nakapag-set up na tayo, napakabilis, no? Andito na nga yung abang. Kinuha ko na lang, tapos sinaksak ko na lang dyan sa ating Class D amplifier. So kung napansin nyo, very organized na, systematized and minimalist, no? At hindi na tayo nung dati dito, tapos may mga speaker, may mga kalat dyan na kung saan ko pa yan binababa yung mga speaker para lang makapag-set up. So ngayon, kumbaga ready, set up na, napakabilis lang. Ibaba ko lang to, set up, tas yung abang nandyan na, tas nakakabit na dun. So ready na anytime. So halimbawa ngayon nakakabit na yan, power on lang tayo. Yan, power on lang. Tapos yan, tapos ayan. So antayin lang mag-stabilize yung ating amplifier. Pagka na-stabilize na, so volume natin, channel 1 and channel 3. So ilagay mo yan dyan sa, so tapos Bluetooth. So goods na. Pwede na tayong mag-review, mag-tutorial, mag-share, mag-video, or mag-demo. So ayan mga ka-sound, sana ay nagustuhan nyo yung ating panibagong itsura ng ating, kumbaga pwede na nating tawagin tong bodega slash studio slash office in the future, no? Basta alam niyo na yon anong ibig ko sabihin. Sana ay may napulot kayong idea kung paano rin gawin dyan sa mga bahay ninyo na maging organized, na magkaroon ng bodega, mini bodega, ang inyong mga sound system, lights, equipments. So hanggang dito na lang. Thank you so much for watching sa mga susunod na mga videos, and God bless po, and to God be the glory.